Ito ang realidad ng buhay ka-rental. Hi mga miss, sa mga bagong makakapanood ng video ko, ako ang memasar nyo, ang babaeng hindi nagpapahinga. Grabe, ang daming nangyari sa araw na to. May mga moment talaga na feeling ko hindi ko nakakayanin. Pero hindi naman ito bago sa akin. Halos magtatatlong taon na rin tayo sa ganitong trabaho. Mula umaga nga hanggang gabi, walang humpay na trabaho. From Dasma client to General Trias at hindi pa nga nakabalik ng Dasma, may tumawag na ng unit for return. Dito sa 7-Eleven namin, napagkasunduan na i-return ang unit at hindi ko inaasahan ito ang mga sumunod. Nakikita mo naman siya bago. Kaya namin na umaalog. After namin mag-usap ng client tungkol sa kondisyon ng sasakyan, akala ko doon na matatapos ang stress ko. Pero may isa pa akong iniisip that time. May isa kasi kaming client na buong araw walang communication kahit for return na ang sasakyan. Sa rental business, malaking red flag talaga yan. Mas lalo akong kinabahan na makita ko na sa City of Dreams ang sasakyan. May trauma na kasi ako dati dyan, baka hindi lang ako. Dahil balita ko, maraming rental car ang nasasangla sa casino. Dahil una sa lahat, hindi dapat napuputol ang communication. Nasa kontrata din namin na kapag hindi na ibalik ang sasakyan sa tamang oras, may karapatan kaming i-report ito sa authorities. Yung cellphone ko kasi nasa kwarto. Ako po nasa baba. Kasi na po. Ay, hindi na po. Hindi na po ako kumain.